32, meron pa tayong 18,000 maps. Okay? Meron pa tayong 18,000 maps. And sa labeler side, meron pa tayong 1,800 na task. Tapos, nag-open na yung tab 2232. Okay? Tab 2232, meron din tayong 7,000, around 7,000 maps sa tab na yon. And then, kailangan dito natin matapos sabay ng 2232 by tomorrow. Okay? So, kailangan natin magtulungan. Most probably yung mga labelers natin which is malilipat sa temporary checkers pagkatapos ng training na to, yung mga naka-work ng 4 hours or 8 hours pataas, most probably yung makukuha yung task sa labeler side, sa checker side is task din ninyo. Okay? So kapangit naman na for example kayo na nag-label, kayo na nag-checker, tapos mapasa nyo sa reviewer, yung mangyayari marami pang errors. Okay? Checkers are subject for mass pushback, lalo na kung marami kayong errors na naipasa. Okay? Kasi we will review your task depending on your quality kung papasa kayo or hindi. Okay? So kapag maraming task ninyo napasa na mali, ibabalik din lahat ng task nyo sa checker site, which is hindi kayo babayaran. Okay? So ingat-ingatan natin yon. And then, para sa mga comments ng checkers, sino yung mga wala pa ditong comment for this tab? Meron na ba kayong comments? Alam nyo ba na magkalit ng comments sa mga labelers? Sino yung mga labelers dito? Okay. So, I will be giving out my comment, ang copy ng comment ko sa inyo para gamitin mamaya pag nag-checker kayo, kapag nakakuha kayo ng mga task which is sobrang lala. Okay? So pumunta lang kayo sa Ginger software nyo, tapos meron diyang config sa taas na folder, just left click para sa that. Tapos meron dyan default comments. Okay? So ito yung default comment ko, ito yung comment ko. Magbibigay ako ng copy dito para sa mga wala pang copy ng comments, and then you can use that right after. Okay? I-copy nyo lang yan and then i-paste nyo rin sa default comment ninyo. Sure, good yun. Attend lang ako kaya hindi na ako naka-attend kanina kayo. Okay. No worries. Okay lang. So, nakuha. Alam nyo kung paano magpalit ng comment? Labelers? Okay. So, palitan nyo na yung mga comments nyo ngayon pa lang. Okay, so before we start guys, checkers again or temporary checkers, I don't want to see comments na maglalagay lang kayo ng fixed or fixed boundaries. Napakatamad naman natin in a way. Lahat naman tayo dumaan as labelers, di ba? At saka nagmamadali tayo na matapos tong project na to para makapasok yung iba pang project. Kasi as kapag hindi pa natin natapos yung project na to, hindi tayo makaka-receive ng panibagong refill. So, sa pagkakaalam namin, meron pa tayong mga project, meron pa tayong mga building repair project, so hindi natin ito makukuha, yung project na to, most probably mapupunta to sa China kung hindi natin matatapos yung project na to within the said date. Okay, meron pa tayong OSD, may mga hindi pa tayo natapos na OSD, may mga building repair projects pa tayo, so kailangan natin ito matapos within Friday. You understand? So lahat kailangan magtulungan. So ano yung gagawin natin sa checker side? Okay? Checker side, we are here to check the map. Okay? Quality of the map. We at least have 6 pixel error allowance para sa mga errors. So hindi tayo ganoon ka-strict. We can ignore some small ambiguous cases. Pero yung mga halata talaga, yung mga wasak talaga, kailangan natin nung ayusin or ipaayos sa labeler. Pero kapag kaya lang din naman natin i-edit yung map, kung kaya natin i-edit yung map, mas maganda na i-edit natin and then ipasa. Bakit? Once na nag-push back kayo ng task sa checker side, iba yung bayaran dito. Okay? So once na nag-push back kayo from that checker side, for example, pinush back ko, nakuha ni labeler. Second, nakuha ni Sir Alvin. Tapos pinushback pa ni Alvin. Tapos nakuha ulit ng labeler. Inayos lang yung ibang comments, pinasa balik.
nakuha naman ulit ng isa pang checker. So yung mangyayari nun guys, magkakaroon ng kayo nun ng share, hindi nyo makukuha yung full pay para sa map na yon. Sabihin na lang natin pumasok yun sa output nyo, meron kayong output na ganito, meron kayong features na ganyan, andyan lang yan, pero shares lang po yung makukuha nyo dyan, hindi nyo makukuha yung full tawag nito, yung full pay para sa map na yan. Do you understand? Not unless kapag inedit ninyo, napasa ninyo, napa-approve ninyo, yung mapa na po na yan, isa inyo talaga yan. Pag pinushback mo, makuha ng isang checker, makuha pa ng isa, tapos yung pinakalas na checker, yun yung magpasa. Actually, yung pinakalas na nagpasa ng mapa na yun, mas malaki siya ng share kumpara sa mga nag-pushback lang ng map na yun. So, baka yung ibang checkers is nagtataka din, grabe yung banat nila, pushback sila ng pushback, marami silang output. At the end of the day, pag labas na ng computation, mababa yung nakuha nila para sa tab na to. And meron po tayong meron tayong minimum comments given para sa checkers, para sa isang maps. Okay, I know nagsabi ako nung last which is 4, pero nagsuggest yung iba is minimum of 5 comments tayo ngayon. Do you understand? Guys, regulars, checkers. Yes po. Minimum of 5 comments. Yes, sir. Tapos titignan natin is yung mga wasak, which is more than 6 pixel, yung errors nila, mga missing, marami niyan. Hindi nakasnap, marami din yan. Yung sa mga big buildings, hindi nakasnap, may mga gaps. So, kailangan nating ayusin lahat yan. Okay? First of all, pagpasok sa inyo ng mapa, dapat alam nyo na kung ano yung gagawin. Hindi kayo dapat magdalawang isip. For example, kung gusto nyo i-pushback, i-pushback nyo. Kung gusto nyo i-edit and pass, i-edit and pass nyo. Hindi pwede na mag-i-edit kayo and then magpo-pushback kayo at the end of the checking. O hindi din pwede na, hindi ko kayo pwede mag-edit tapos mag-pushback at the same time. Pag nag-pushback kayo, pushback lang talaga yan. Okay? Huwag nyo nang i-edit. Kapag edit kayo, edit all the way. Para hindi masayang yung inyong efforts. Pagpasok ng mapa, pag tingin nyo pa lang sa mapa, malalaman nyo kung kinakailangan i-pushback yan or hindi. So, decision making tayo. Like for example, this one. As you can see, konti lang yung features ng map na to. Ito lang, nasa taas, tapos yung road lang. So, titignan lang natin yung road kung titignan natin yung road kung masyado siyang shifted or pangit siya, malala. That is the time na pwede natin i-pushback. Pag nakakita naman kayo ng mga kapitbahay which is mali, wasak, or kailangan i-report nyo na. Okay? Para maayos at hindi na umakyat sa reviewer side. So for example, this one, as you can see, this is supposed to be a driveway, right? So hindi rin naman siguro mahirap para sa mga checkers or temporary checkers natin na magpalit na lang ng attribute for that. Tapos may mga konting errors dito which is lagpas na ng 6 pixel. Pwede lang din naman natin pitikin yan. I-edit natin, cut, or i-fix, right? And then yung mga hindi nakasnap, stop natin. Hindi rin naman ganun kahirap gawin yan, di ba? So, ayusin natin to. Okay, hindi siya nakasnap. Meron pang gap. Snap lang natin. Tapos eto, double check din natin. This is supposed to be driveway. Okay? This is supposed to be driveway, pero yung wala ditong driveway kanina, wala dito yung driveway sa kapitbahay natin. Pero meron pa siyang problema dito, meron pa siyang mali. Hindi na-snap yung pavement niya sa building itself. And I think hindi naman to pavement. This is a compacted surface. So kailangan natin i-report yung kapitbahay natin para maayos niya yan. So we just have to click this battery sign. Maglagay kayo dyan ng box from top left to lower right, click space, lalabas to, and then you can do a comment. For example, driveway, and then punta dito sa neighbor files, right click, and then submit report. And this is a dirt road, so tama naman yung attribute ng labeler natin, so pasa na lang natin. Hindi tayo, alam ko mga checkers is naghahabol sa output, okay? So pero hindi naman
ibig sabihin nun na naghahabol tayo sa output, hindi na natin pwedeng i-edit yung mapa. Okay, konti lang naman yung kailangan i-edit, pitikin-pitikin na lang natin. Hindi kailangan ng pushback tayo ng pushback, wala din tayong mahihita doon. Kailangan marunong kayong magtimpla kung kailan dapat mag-pushback and kailan dapat mag-edit fast. Okay? So double check natin. Okay, another map. So kapag nakakuha kayo checkers or temporary checkers ng pushback ng ibang labeler at ibang checkers natin, all you need to do is to click this comment na nandito sa left part ng ating software. Click that and then check nyo rin kung naayos yung comments or hindi. Okay, like for example, that one is a road. Click X para i-delete. Ito, driveway. Tama naman. Okay naman. This one, delete. And then, sidewalk. Okay naman yung comment ni previous checkers or ni previous checkers. So now, double check natin yung map kung maganda yung pagkakagawa ni labeler. Okay? Hindi nyo rin kailangan na sobrang zoom in kayo mag-check, guys. Checkers or temporary checkers. One grid per map lang. One grid per map. So yung grid natin is consists of 4 grids. Okay? Yung grid natin is consists of 4 grids. So kailangan lang i-check nyo siya grid by grid. So, mahahati lang yung kailangan nating i-check sa 4. Okay? So, dito muna tayo magfo-focus. First grid. So, gagawin, check lang natin. Like for example, this one. This is a missing planting strips. And then, this one, yung road is hindi accurate. Shifted, hindi na ayos. So, kailangan din yung nating ayusin. So in that sense pa lang, pagkakita pa lang natin ng mga ganyan, karami na, ganyan kalaki na. Kasi yung road, may hirap na tong gawin, di ba? Sidewalk pa, dagdag pa, may planting strips pa. May missing sidewalks pa dito. So kung checkers kayo, hindi kayo kailangan magtagal sa mga ganitong mapa. All you need to do is to push back for this kinds of map na hindi inayos ni labeler. So now, check natin yung labeler natin. Okay, Joseph Cato. So, missing planting strips, mag-comment lang tayo. We just have to click C, letter C. Gawa tayo ng isang box from upper left to lower right. Click space, lalabas to. Okay? Yung box na to. We just have to click tab. I-click po natin yung tab. We just have to click shift para mag-open yung comment box na yan. And then from there, as you all notice, meron tayong first digits or letters sa ating comment. Like for example, para sa akin, M or E or S or T for driveway. Yan po yung mga hotkeys natin for the comments. Okay? So, we just have to double click that letters para maglagay ng comments. Hindi na natin kailangan mag-check dito isa-isa. So, dapat tandaan nyo rin kung ano yung shortcut keys nyo or hotkeys nyo para sa comment ninyo. So, for this one, this is a planting strips. Yung planting strips ko, as I know, is letter Y. So, I just have to click letter Y, click enter, and then again, letter Y, enter, and then lalabas yung comment ko dyan. Okay? So, eto, wasak. Kailangan natin mag-comment dyan. Grammar accurate. Missing sidewalk. So, I just have to click, put sidewalk for that. Letter F, 3 na. So, kailangan na lang natin ng 2. Okay? Kailangan na lang natin ng 2 comment. So, we just have to check the map para sa mga maling gawa ni labelers. Kasi gusto natin i-push back yung mapa na to, right? Meron tayo dito mga missing sidewalks. So, kailangan natin mag-comment dyan. Sidewalk for that. This is not a road. Okay? This is not a road. Pag nasa park po siya, mga ganito, or mga, alam ko, parang cementerio na ito to. Hindi. Parang park lang siya. Pagkakaalam ko, kailangan hindi diyan naka-road. Okay, we have to label that as a sidewalk. Okay, so lagay tayo ng comment dyan, that is a sidewalk. Tapos, this one, as we can see, wasak yung pagkakagawa ni labeler, di ba? May mga wave pa siya, may mga patchy pa siya nalalaman dyan, and then dito, hindi pa ganun ka-accurate. So kung mga maliliit na error, we can ignore them. Pero ito, masyadong malaki na to. Tapos dagdag pa, this is not a parking lot. Dinikit niya sa bahay, tapos naka-parking lot pa. Dapat may space yan dyan. So, ilalagyan lang natin to ng comment, exclude ground, and then, in that sense, meron na tayong 6 na comments. So, how to push back? Now, we can push back this task by clicking Control F,
Control F, tapos lalabas po ito. Okay? Ito po ay parang grid natin. So, yung pinakataas na grid po natin, that is 1, 1. Yung nasa right nun, that is 1, 2. Yung sa baba niyan is 2, 2. Tapos, yung nasa left niyan is 2, 1. Kung saan kayo last nag-comment, dyan kayo maglalagay ng marking. Importante din to. Okay? Nakakaligtaan din to ng ibang checkers natin. So, for example, nag-stop tayo sa 2, 1. We just have to click 2, 1 and then click OK. Tapos lalabas to. Paglabas nito, we just have to click yes para i-push back yung task natin. And then right after nyan, kapag nakuha to ng ibang checkers, nalaman niya na nasa bottom part ako, kung maganda na yung gawa sa ibang part nung map na gawa ng labeler, pwede na niyang i-edit yung mga konting errors na natitira sa mapa, or kapag marami pang errors na natira talaga, you just have to recheck the map from the top. Okay? Hindi pwede na hindi nyo i-recheck yung map. Like, for example, sabihin nyo na yung previous checker is nasa pinakalas na nag-green. Yung gagawin nyo is papasa nyo na lang yung mapa kasi na-check yun na yung whole map. Hindi ganun yung palakad dito. Okay? Pag mamaya pinasa nyo yan tapos may mga errors pa sa taas, alam ko hindi kayo nag-check nyan. Pero kapag pinasa nyo yan sa inyong pangalan, nakapangalan yung mapa. So yung mangyayari, mapupush back kayo ng reviewer kapag for example, nakapasa kayo ng 10 mapa na maganda, tapos 5 mapa nyo is palpak, nagkamali kayo, tapos yung 5 mapa na yun yung sunod-sunod na makuha ng reviewer natin. Yung mangyayari, pati kayo damay. Naiintindihan nyo? Checkers? May tanong kayo? Or temporary checkers? Any questions for now? Magtanong kayo. Wala. Huwag kang magtanong, Aljo. Iba lang. Boss Chuck, may verify lang ako. Yes. Ilalim sidewalk, then ibabaw is bridge. 2 category or 3 category pa rin? 3 category for that. That would be bridge, sidewalk, and road. Road, am I right? Thank you. Tanong lang po ng mga rules sa bridge. 1 po ng overlaps. Okay. Kasi nagmamadali na sa Sir Belin. Okay. Alam ko yung ating discussion ng last is iba and iba na rin now. So for example, we have a bridge like this one. Okay? Yung gagawin po natin, ito po yung bridge na tinatanong ng iba. Correct? Tagalin muna natin to. Ito yung tinatanong ng bridge ng iba. Tama? Tama, boss. Okay. So for this case, guys, we all know this is a bridge. So kung saan siya nagsimula mag-incline or decline, doon tayo magsisimula maglagay ng bridge. Like for this case, yung part na to, this is supposed to be a bridge. Kasi sa part na to, nag-angat na yung ating road. So palitan natin to ng bridge. Saan ba yung bridge? Ayun. Tapos tanggalin ko muna to para mas klaro. Tapos sa area na to, meron tayo ditong sidewalk. Okay? Naglagay tayo dito ng sidewalk. Bakit naglagay tayo? Okay, there is a sidewalk nga. Ingat-ingat kayo minsan sa mga gilid ng road na to, lalo na pag highway yan. Minsan, hindi po yan sidewalk. Minsan, that is a road shoulder. Iba lang yung kulay niya. So, that would be labeled as road pa rin. So, now, meron tayo dito sidewalk, tapos meron tayong road sa taas. So, yung gagawin natin, magle-label lang tayo dyan as like this. Magle-label lang tayo dyan ng isa. For now, naka-sidewalk yan. So first, we have to select Control V. Control V po, victory. Tapos, papalitan natin yan ng road. And then, another one. We just have to click Control V again. Palitan natin ng bridge. So now, there will be 3 categories for that. Okay? That would be, pag sinelect nyo, lalabas naman yan eh. That would be bridge, sidewalk, and road. Okay? Tapos yung area na to, which is nakaangat, yan ay magiging bridge lang. So for this one, for this area right here, as we all know, this is just a road. Pero nakaangat siya. So yung gagawin natin dyan, dahil wala tayong bridge, wala tayong road overlap, yung gagawin natin is to click Control V, gawin natin bridge. Bridge and road.
para sa area na yan kung saan nag-intersect yung dalawang road. Yung part na to na meron tatlong categories, that would be road, sidewalk, and then bridge. Yung part na to na isa lang, ito bridge lang. Then you have to select and click N para magkaroon ng overlap. You understand? Sir, paano pag malaking single parking siya pero ginawa ni labeler as paano pag malaking single parking siya? Okay guys, yung mga single parking na po na yan, alam ko maraming nalilito dyan. Okay? Single parking tapos lalagyan nila ng long driveway or short driveway if possible. Minsan, hindi natin kailangan maglagay ng driveway or long driveway. Wala tayong long driveway. Driveway, hindi natin kailangan maglagay ng driveway dyan kung wala siyang clear, visible pathway para sa ating driveway. Kahit single parking pa yan, kung wala po siyang clear, visible pathway, we can just label them as parking lot. Okay? But in this case, kagaya nito, meron tayo yung mga single parking lot, pero meron naman tayong clear boundaries. Meron tayong boundary, meron tayong building boundary, and then meron tayong grass boundary dito sa gilid. So, pwede nating i-label yan as driveway. Okay? Pero sa iba na wala, huwag na nating lagyan. Okay? Hindi na kailangan ipasok pa yung driveway para doon. Kagaya nito, like for example, this one. As you can see, wala naman dyan single row parking. Tapos, wala naman din double row parking pala, sorry. Double row parking para sa area na to, wala naman. Tapos wala ding clear visible line or clear boundaries na meron tayong driveway papasok ng building na yan. So yung mangyayari dito kapag kayo nagle-label nito, dapat yung label nito is yung driveway up until dito lang sa entrance. Tapos the rest, magiging parking lot yan. Or we can label it as parking lot. Ganyan ang magiging itsura niya. Do you understand? Sino yung nagtanong na isa? Yes, sir. Yes, sir. Yung- Yun yung tanong ko, sir. Yung dyan sa map mo, sir. Kung So, okay lahat na. na. Yes, sir. Kung ano, boss, ano yan? Kung lahat ano, ay- sir. Kung lahat yung parking yan, tapos ako yung mag-edit or ipupush back ko kahit isa lang. Kung isa lang din naman, siguro hindi na naman problema yan kapag nagsayang kayo ng oras dyan kahit sabihin na lang natin ng ilang minuto. Kasi, like I said, kapag nag-push back kayo, hinahabol din natin na maka-earn kayo para sa checker side. So kung isa lang din naman, dalawa lang naman yung error, much better to edit and then submit. Bakit? Kasi pag nag-push back kayo, share lang yung sa inyo, di ba? So kapag pinush back nyo yan, makikihati pa kayo sa ibang checkers na most probably makakakuha ng mapa ng pinush back ninyo. Kasi hindi naman kayo pwedeng bayaran ng buo para sa mapa na yan kasi hindi rin ninyo na-submit yung map, di ba? So kung ikaw, client, babayaran mo ba ako kahit nag-push back lang ako tapos wala naman akong ginawa sa mapa, nag-comment lang ako. Babayaran mo ba ako na mas malaki compared doon sa nagpasa ng mapa? Sino yung nakausap ko kanina? Jun? Denver? Yes, sir. Noted. Hello? Yes, sir. So kung isa Okay. lang din naman, siguro kahit mag-waste tayo ng ilang minutes para mag-edit niyan, sulit naman kasi atin naman niya yung mapa, di ba? Yan yung point ko. Di ba? Sumagot ka. Yes, sir. Noted yun, sir. Oo. Nag-edit pang pass naman ako eh. Ako yun. No worries. Pero for example, kagaya nito, meron naman siyang single row parking and nakikita naman natin na meron siyang clear na pathway para sa area na to. Ito yung mga area na pwede nating pasukin as a long driveway. So do you understand? Okay tayo, Yes, sir. Denver? Yes, sir. Okay, Okay. good. Sa railways na to, marami pa rin nalilito sa railways. Guys, railway, pati po yung gilid ng railway, kailangan natin yung i-capture kasi para lang yung road. Meron road shoulder sa road, di ba? So meron din tayong railway shoulder para sa railway. Okay? Sino pa yon?
FPSI. Pag road na elevated, bridge lang siya, sir. Oo. Yes. Sir. Minimum comments natin, sir. Cost lang po ng pagtitig. Complete 5 kahit di na error. Sir, yung minimum comment natin, sir, na cost lang po ng pagdagdag ng error to complete 5. Yung problema na po na yan is para sa mga checkers na mga pasaway. Alam naman natin kung may pasaway na labelers, may pasaway din tayong checkers. Okay? Nagni-ninja. Pero kapag if ever nakakuha kayo ng mga ganyan, you can simply report them sa inyong mga leaders. Or kapag sobra-sobra na talaga yung ginagawa nila, report nyo sa mga leaders nyo. Yung mga leaders nyo, eventually i-report yun sa amin. And kapag, ayun, sobra-sobra na, baba natin sila sa labeler. Okay tayo. Yung mga parang sementado na space sa gitna ng kalsada, gawin po ba natin pavement? Excuse. Kapag wala po siyang clear na center island sa gitna ng kalsada, wag po tayo maglalagay ng median. Maglalagay lang po tayo ng median kung meron na siyang clear na center island, no visible na center island sa gitna ng kalsada, or minsan, most likely, nakikita ko dito ang ating mga median dito. Tapos yung mga nasa gitna na yun, na sinasabi nyong, eto, alam ko nung nakaraan naglabas ng training materials which is nililabel as median, wag po nating i-label as median or wag nating i-label as pavement. That would be still road. Okay? Kasi sa mga previous project natin, sa pagkakaalam ko, ginagawa lang yung road. Pasok pa rin yan sa road shoulder. Kasi road shoulder yan ng left lane tsaka right lane. Do you understand? So, inaantok ka. Sino yun? Kung inaantok kayo, pwede naman kayo matulog na. Wala naman tayo problema doon. May pushback ang previous checker na minimum 5 pero hindi na edit ng labeler. Nakuha, need po ba naming edit yung comment to pabalik? Huwag nyo na pong i-edit. Okay? Actually, you are a checker. Pero nare-request lang namin na kung pwede lang natin i-edit lang din naman yung mga mapa, i-edit na lang natin. Pero kapag ganun yung nangyari na hindi talaga ginawa ni labelers yung trabaho niya, i-control F nyo. And para sa mga ganong scenario, guys, checkers, temporary checkers, yung makukuha nyo or yung mga nakaprayo sa inyo na task, most probably sa team nyo rin yan. Ka-team nyo rin. So, mas maganda niyan, check nyo yung labeler. Kung ka-team ninyo, pagalitan nyo, pagsabihan nyo. Kasi hindi rin naman pwedeng ganyan. Yung railway na elevated, that would be still railway yung elevated. Kasi pag nakaangat daw, that bridge na eh. Sorry. Pag nakaangat yung railway, ayun, bridge na lang. Pero kapag naka-overlap sa ibang attributes, that is the time na kailangan natin gumawa ng overlap para sa mga ganyan. Tapos checkers, tanggalin nyo na yung comments ninyo na recheck all the map or recheck all maps or fixed boundaries kasi those are unnecessary comments. Pandagdag lang yan sa comment ninyo kapag kayo ay tinatamad. Consider Danny Rose Balantuila. Asking lang po if nakikita na delete na checker tapos label. Sir, asking lang po, nakakita po ba if dinidelete? Actually, yung mga ganyang scenario, hindi na po problema yan. Wala namang gagawa niyan para i-pushback lang yung isang mapa. Problema din naman nila yan if ever nahuli sila. Ano to? Ano na eh? Ben, ano ni Ben? Yung quality labels. Okay, for the quality. Okay lang naman yan. Pasok pa na naman siguro sa 6 pixel yan. Hindi natin kailangan i-draw accurately ng sobra-sobra. Okay? Okay lang yan. Lusot pa rin naman yan. Kasi kung sobrang strict, hindi naman to demo project. Okay? Alam ko marami sa inyo din yung nalilito sa quality, lalo na yung mga checkers. Kaya yung ginagawa ng checkers is pinupush back yung task. Yung problema dyan,
is sa mga checkers mismo. Hindi sila nakausap, hindi sila na-train, hindi sila naturuan kung ano yung gagawin. Pag sinabing may project, trabaho lang, yun lang. Wala nang kung ano-ano. So, yung nangyayari sa atin, nagkakagulo-gulo. So, kailangan, pag may time lang din naman kayo, kapag gumagawa ng trainings, just have to join the training kahit papaano alam natin yung ginagawa natin at saka mag-sync tayo para isa lang yung lakad ng project. Hindi yung isa papuntang kanan, yung isa papuntang kaliwa. Driveway, okay lang boss. Driveway, hindi ko nakakita, sorry. Driveway. Oh, okay lang yan. No need to merge na rin naman yan. Tapos, alam ko marami din nalilito para sa planting strips na nandun sa mga driveways. Tama? Parking lots. Sorry. Maraming nalilito ng planting strips doon sa mga parking lots. Tama ba ako? May attendance po ito. So yung magiging planting strips po natin para sa mga parking lots na to is yung mga maninipis na part ng parking lot natin. Okay, wag na nating pagawa as planting strips yung mga masyadong malalaki kasi that would not be a planting strips anymore. Okay? So for this scenario, kagaya nito sa mapa ko, as you can see, meron tayo dito. Planting strips is parang mga para yung mga plant box. Okay? Planting strips is parang mga plant box or yung mga nasa gilid ng kalsada. Minsan, napagitnaan siya ng road tsaka sidewalk. Minsan, adun siya sa mga parking lots natin. Meron din tayong mga plant box dyan, kagaya nito. So, for this one, we can label this as a planting strips kapag masyado ng manipis. Okay? Actually, na-miss nga to ng labelers natin. So, we can just simply comment planting strips for that. Si labelers na yung bahala mag-edit niyan. Double check lang natin yung quality ng road, driveway, and then sidewalk kung accurate yung pagkaka-label. So, kagaya nito, as you can see, wasak yung pagkakagawa ni labeler. Okay? So, yung gagawin lang natin is to comment for that. Means driveway. So, that driveway. This one, sira. So, I can put fix for that. Pero kung malapit lang din naman sila sa iyong comment na ginawa ng una, actually, yung mga maliliit na yan, hindi nyo na kailangan lagyan pa na ng comment kasi kung nasa ayos naman yung label naman yan ng labeler pag nakita nila. Not unless kung yung labeler natin is hindi na-train or pinagawa lang sa kanya is edit comment and then pasa. In that sense, yung labeler na yon wala din yung kikitain. So, actually, yung mga maliliit na yan, ayun, makikita lang yan ni labeler kung makita niya, aayusin niya yan. Pero kung hindi, ginawa lang niya ng comment, pinasa lang niya bigla, edi ibalik na lang natin right after. Pero huwag kayong maglalagay ng comments, ng dalawang comments sa isang attribute. Like for example, this one, papatanggal niyo yung maliit na ground na yan, tapos ipapafix niyo yung driveway na to, tapos ipapadraw or accurate niyo pa yung part na yan. Para lang magkaroon kayo ng at least 5 comments. That is a no-no on the checker side. Do you understand? 1 comment per feature lang tayo. Yan yung dating rule natin mga checkers, which is nakakalimutan na rin ng mga checkers natin. 1 comment per features lang tayo. Do you understand? Missed part 1 ng driveways dahil nang mamadali si labeler, pasok po sa 6 pixel. Tama po ba yun? Depende po yun. Okay? We can ignore small errors, small ambiguous cases. Pero pag mga ganito na, ito clear na rin naman. Kita na rin naman. So we can ask the labeler to fix that kapag masyadong marami na yung errors yung mapa natin. And like I said, kaya natin mag-edit checkers ng kokonti. Pero pag sobrang dami na, we have the right to do pushback. Okay? Yung mga malalaking area na to, this is not a planting strips. This is not a pavement. This is a gravel. Yung mga maliliit na to, this is what we can label as planting strips. So, lalagay lang tayo ng comment dyan. That would be 4 comments. Kaya sinasabi ko sa inyo, pagpasok pa lang ng mapa, dapat alam nyo na kung ipupushback nyo or hindi. Kasi yung mangyayari niyan, pagpasok pa lang ng mapa, tapos nag-comment kayo sa first grid, tapos second grid, tapos hindi nyo nabuo yung 5 comments nyo, yung mangyayari, kayo din mismo mag-e-edit ng comment nyo. Parang niloloko nyo lang yung sarili ninyo. So sa unang-una pa lang, pagpasok pa lang ng mapa, dapat alam nyo na kung ipupushback nyo or hindi. Para hindi na kayo magsayang ng oras.
You understand? Tanong ko lang, sir. Yes. Yung mga previous label kasi, di ba, update siya. So, meaning na label siya from previous project. Mostly nakukuha ko kasi mga railway na elevated, naka-overpass with bridge. Some din, marami din ng mga naka-overpass na bridge with road. So, manually natin sila aalisin. Okay lang naman yun, kahit i-delete mo na lang din naman. As long as nandun pa rin yung letter N or yung naka-N, wala namang problema yan. Kung for example, kagaya nito, road, nagawa yan, tatlong attributes. Road, nagawa yung tatlong attributes, which is bridge. Tapos nagawa rin yung sidewalk. So that would be tatlo, right? Bridge. No, I mean yung bridge lang kasi marami tayo nakukuha na gano'n. Like yung elevated na Tapos, railway. okay, nagawang road, kagaya nito. Tapos Hindi, na sir. N. I mean yung, di ba, elevated yung bridge. Nakaka-capture na siya as bridge and railway, tapos naka-N. So, kung yung rules natin ngayon is kailangan lang siyang gawing bridge. So, manually natin aalisin lahat ng N. Kung okay Same na lang with- din naman siguro, we can ignore that. Kung kung sa part ninyo is nakaganon din, we can simply ignore that kasi alam ko yung unang ano natin is nakaganyan eh. Right? Same with the neighbors. So, kailangan pa rin silang support. Kung wala na rin namang sagabal sa mga parts na yan, kung nakakonekta na rin sila ng tama, hayaan na lang natin. So, we can Kasi yan ignore. yung mga naunang napasa. Okay, sir. Yung mga last na napasa natin, ayun, ayusin na lang natin. Any more questions? Mga miss part sa drive, sa okay na yan. Guys, ito pa pala, isa pa nabubulol na ako. Yung isang part pa pala na to, kapag hindi po siya cemented, kagaya nito, but it is still a parking lot, you have to tag them as unpaved parking lot. Tapos, problema dito is may mga missing part pa sa loob, may mga hindi pa na-draw dito, na kulang na parts. Hindi naman ganun kahirap mag-edit and pass. Okay, papakita ko rin sa inyo yan. Yung part na to, ng mapa natin, is also a unpaved parking lot. Yung ginawa dito ni labeler is ganyan. So, kailangan na natin dito isakyan si labeler if ever kaya or if ever tama lang din naman na pwede lang din naman natin sakyan yung kapitbahay, gawin na lang natin. Okay, so that would be unpaved parking lot. Yung part na to magiging driveway or unpaved driveway. Pwede din to. Gawin natin ganyan. Area na to dapat nakakonect sa bahay. Tama naman. Label natin to as ganyan. Palitan na natin ng unpaved parking. Ayusin yung ibang sides or corners. Ito hindi na natin to kailangan i-label kasi going to nowhere na yan. Road is okay. Driveway, pavement is good. Didelete lang natin to. Ito, let us make sure na nakadikit sa bahay kasi magkakaproblema tayo nito sa final result. Parking lot, tama naman. Sementado naman yung area na yan. This one, may missing part dito, which is hindi naka-fill. I-fill din natin yan. No gaps for that or no gaps. This one, pwede rin natin gawing parking lot yan. Yung driveway natin, dapat tama din. So, ayusin natin to. That would be good. This one, pavement, okay na rin. Ito, dito nalilito yung iba. So, para sa akin, okay na yan. Pwede na rin naman yan. Parking lot, good. Pero bawas-bawasan natin to kasi hindi pwede na nakaangat yan. Dapat uniform yan. So kung saan yung driveway, dapat hanggang dyan lang yan. Hindi dapat nakalagpas pa yun sa loob. So eto pavement that is good. Eto mali ito. This one, tanggalin na lang natin to. Palitan natin ng pavement. I-connect natin ng maayos sa bahay. Ito, wala naman yan, basura na lang yan. And in that sense, pwede na natin ipasa yung mapa right after.
Ganyan na makadali mag-edit. Driveway not connected to the road. So we can ignore that kasi ganyan yung nilalabas ng system kapag naglagay tayo ng isang unpaved driveway connected sa driveway. So just double click for that. Double submit. Big buildings, ito yung problema ng iba. Mas mahirap mag-ayos kapag big buildings. So kapag nakakita kayo ng mga ganito, maraming errors, you can simply push back for them. Okay? So first, double check natin yung snapping. Double check din natin yung quality ng mapa. This one, can simply ignore that. Sidewalk, which is good. Ito, click lang natin. Driveway, bridge. That is okay. Bawas-bawasan siguro natin to. Masyadong malaki na. So, isa na. Meron na akong isa, dalawa. Nakakita na ako ng dalawa. Ano to? Missing. Okay, tatlo. Okay, so marami-rami na ako nakikita errors dito. So, this time, pwede na natin tong i-push back pala. Sorry. Ito, dapat, anong dito nakalibet? Driveway. Hello? Kasama. Driveway. Okay, sir. this is supposed to be driveway since papasok siya ng isang private area. So, palitan na natin. Lagyan natin ng comment, driveway. Okay, railway. Pwede natin ipa-draw more accurate yan. Maliit na. And this one, let us put a comment as well. Draw more accurate. Ito, meron pa tayo dito. Hindi pa nakasnap. So, lagyan pa natin ng snap. Same goes for this one. We just have to ask the labeler to snap for that. This is not a planting strips. Walang planting strips dito. So this would be a road kung road siya. So lagyan natin ng comment dyan na road. Wala na rin naman na atang sidewalk dyan eh. So gagawin natin yung road. Unpaved parking, tama naman. Ito, nilagyan ng labeler ng fill. Yung loob, okay lang din yan. Tama din naman yan. Dapat no gaps for that. Lagyan natin ng isang pang snap. And then control F. 2-1. Okay. And then push back. Ganyan lang. Mga konti, maliliit, kagaya nito. We can simply fix or edit and fix for them kung marami pang errors. Kung wala, edi double check na lang natin. Ito pa, fix boundary. May mga comment pa tayo na isa. So, wag na natin gawin yan. Napakaliit ng attribute na to, napakaliit ng mga feature na to para i-comment as ganyan. So, please lang, wag na nating i-push back. Ano lang naman ba na magpitik tayo ng kukonting boundary issues or kailangan lang i-report yung kapitbahay kasi silang mali. 'Di ba? Hindi na rin naman tayo tatagal pag ganun. Sir, sit in na ako. Okay lang, no worries. So guys, kung wala na kayong tanong, end na natin yung discussion dito. Ilan ba dito? 105 yung nag-fill up sa form. 130 tayo dito. Ano? Mag-isip kayo ng itatanong. Wala. Wala na? Huwag kang magtatanong, Aljo. Please lang. Mamaya ka na. Doon ka na sa kabila. Haba yung story sa'yo eh. Ano pa guys? Pwede na boss? Leave. Okay, pwede na. Thank you. Eh, bye-bye for now. No more questions? O, Aljo, tanong na. Kasi Dali. wala na, banat na tayo. Di mamaya na si Aljo. Hahaba yung usapan pag nandiyan si Aljo. Okay, bye-bye.